Isang international warrant ang inilabas. Isang dating makapangyarihang pangalan ang nadawit. At ngayon, isang tanong ang bumabagabag sa marami. Kailangan ba talagang dumaan sa korte ng Pilipinas bago ito maipatupad? Sa gitna ng umiinit na debat tungkol sa kapangyarihan ng international law at soberanya ng bansa, may isang legal expert ang nagsabi ng isang bagay na ikinagulat ng marami. Hindi raw kailangan ng lokal na korte para maipatupad ang isang international arrest warrant. Pero paano ito posible? Hindi ba't ang bawat pag-aresto ay dapat may basbas ng sariling hukuman? Sa episode na ito, hihimayin natin ang legal na katotohanan, ang papel ng international commitments, at ang mas malalim na implikasyon nito sa ating bansa. Ito ang usaping hindi lang legal. Ito ay usaping pambansa, usaping soberanya, usaping pananagutan. Makinig, unawain, at magpasya ka. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-EDOX, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Sa isang mainit na talakayan sa programang Pantelebisyon, tinalakay ang isang mahalagang issue. Ayon sa isang legal expert na inimbitahan sa programa, malinaw ang sagot. Hindi kinakailangan ng pag-apruba mula sa lokal na korte upang maisakatuparan ang isang international arrest warrant. Depende sa umiiral na international agreements at obligasyon ng isang bansa. Pero, paano nga ba ito gumagana? Kapag ang isang individual ay may warrant of arrest mula sa isang international body tulad ng International Criminal Court, ang proseso ay hindi katulad ng ordinaryong warrant na inilalabas ng isang lokal na hukuman. Ang ICC ay isang pandaigdigang institusyon na may jurisdiction sa mga kasong may kinalaman sa malulubhang krimen tulad ng crimes against humanity, war crimes, at genocide. Kapag may inilabas itong warrant, inaasahan na ang mga bansang sakop ng kanilang kasunduan ay tutugon batay sa kanilang international commitments. Ibig sabihin, kung ang isang bansa ay may umiiral na obligasyon sa ilalim ng international law, maaari itong kumilos upang ipatupad-tupad ang warrant nang hindi na kinakailangang dumaan pa sa proseso ng pagkuha ng hiwalay na warrant mula sa sariling korte. Ngunit mahalagang tandaan, may mga legal at political considerations pa rin na maaring makaapekto sa aktwal na pagpatupad nito. Hindi ito simpleng proseso lamang ng pag-aresto. May kasamang diplomatic relations, treaty obligations, at constitutional interpretations. Sa madaling salita, ang punto ng eksperto, ang international arrest warrant ay may sariling legal weight sa ilalim ng international law. At sa ilang pagkakataon, hindi na ito nangangailangan ng karagdagang kumpirmasyon mula sa lokal na hukuman bago ito ipatupad. Sa tingin mo, dapat bang masunod ang international arrest warrant kahit walang apruba ng lokal na korte? Oo o hindi? At bakit? I-comment ang sagot mo. Gusto naming marinig ang panig mo. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EDOX DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!